ba na minsan ang pananakit sa balikat, sa upper back, leeg, and lower part sa ating rib cage, wala itong kinalaman sa ating muscles at bone. But this can be your body's way of telling you na kailangan mong ipacheck ang iyong atay. Yes, tama po ang iyong narinig. Kaya naman samahan mo ako hanggang sa dulo ng video para malaman mo ang mga sintomas na dapat mong bantayan as to when to have yourself checked because these can be a referred pain from your liver. Magandang araw po, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy, nagtuturo sa inyo ng practical health tips at home exercise programs na tiyak na makaka-benefit sa iyo at sa iyong pamilya. Ang atay or ang ating liver ay napakahalagang organ sa ating katawan at pwede itong mag-cause ng referred pain dahil sa shared nerve pathways nito sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Dalawa ang purpose ko sa videong ito. This is to give you peace of mind. For you to know and for you to distinguish if ang sanhi nga ba sa pananakit ng iyong balikat at upper back ay dahil sa problema sa iyong muscle or bone or it means something else na kailangan mong ipacheck ang iyong liver. Especially if mataas ang iyong SGPT or if hindi ka pa nakapag-check. Dahil alam mo ba ng atay, it is an organ that can heal itself given po na early ang diagnosis at para mabigyan ng tamang gamutan. Dahil in late cases, ang damage po can be irreversible. Ito ang mga sintomas na dapat mong bantayan kung saan it can be a referred pain sa iyong atay. Pananakit sa kanang bahagi ng balikat. Pananakit sa kanang bahagi ng iyong leeg, upper back, including po ang gitna sa iyong shoulder blades, usually affecting ang rhomboids muscle natin. At pananakit sa lower part ng right rib cage. Ang mga sintomas na ito can be a referred pain from the liver if nakakaranas din sa alinman sa mga sintomas na ito. Madaling mapagod or fatigue. Napapansin mo bang ang kakilala mo ay mas mabilis na mapagod kahit wala naman ito masyadong ginagawa? Walang ganang kumain or mabilis na mabusog? Paminsan-minsang pagsusuka at pagduduwal na walang dahilan? At paminsan-minsang pagdidighay, feeling na parating bloated kahit konti lang naman ang nakain. Ascites, kung saan napapansin na lumalaki o lumulubo ang tiyan dahil sa fluid build-up. I-check mo din if may pamumula ba sa palad na tinatawag natin na palmar erythema or pwede din itong mapansin sa pamumula sa ating paa. At pwede ding makaranas ng yellowish discoloration dito sa sclera or sa mata or yellowish discoloration sa palad na tinatawag natin na jaundice. Spider angioma. Ito po ay maliliit na blood vessels. Parang mga kamay ng gagamba at usually mapapansin ito sa dibdib, sa kamay at sa mukha. Pansinin mo din if may pagbabago ba sa kuko, kung saan nagiging mas maputi or maputla ang kuko except for the brown or pink line sa dulo ng kuko na tinatawag natin na nails of Terry. I-check mo ang mga sintomas na ito. If this coexist po together sa pananakit ng kanang balikat, kanang bahagi ng upper back, including po ang midline sa ating shoulder blades, at pananakit dito sa lower portion ng ating right rib cage. These can be a possible problem sa liver. Ano nga ba ang dapat mong gawin? At this point po, if may natutunan ka sa videong ito, I would really appreciate it if you can click the like button below. Also, huwag mong kalimutan to please click the subscribe and the bell button below para updated ka parate sa weekly health videos natin.
If ikaw or ang kakilala mo ay nakakaranas sa mga sintomas na ito, mas mainam po na magpa-check ka kaagad sa iyong doktor for a liver function test at para ma-check din ang SGPT level mo. Kailangan ding iwasan ang mamantikang pagkain. This can lead po sa tinatawag nating fatty liver disease. Mahalaga din na i-limit mo ang carbohydrates and sweets na intake mo dahil these can lead po to non-alcoholic fatty liver disease. At napakahalaga na iwasan ang alcohol because this is the leading cause po of liver cirrhosis. Sa iyong diet naman, mas mainam na kumain ka ng maraming gulay. Ang gulay tulad ng repolyo at cauliflower, maganda po ito para sa kalusugan ng iyong atay. Isali mo na din ang pag-inom ng turmeric tea or green tea dahil mayaman po ito sa anti-inflammatory benefits. At tandaan mo to always engage in exercise. Dahil alam mo ba na 30 minutes of exercise, napakaganda na ng epekto nito sa iyong liver. Kailangan mo lang maging consistent. Ito ang mga sintomas which means that this can be a referred pain from the liver. If nakaabot ka hanggang sa dulo ng video, please comment po your age and your address in the comment section below. Because I would really love to know kung saan naka-educate ang videong ito. If may kakilala ka na nakakaranas ng mga sintomas na ito, pakishare po sa kanila. Dahil alam mo ba, hindi maraming Pilipino ang nakakaalam na ang pananakit minsan ng katawan can be a referred pain from our internal organs. And these can save a life. If gusto mo namang malaman kung kailan nagiging associated sa heart condition ang pananakit ng balikat, meron tayong video dito. I-check mo ito, makakagabay ito sa iyo. Maraming salamat po sa panunood. This is again Doc Sherry. I will see you po on our next video. You stay healthy because health is our first wealth. Hello po, Doc Sherry po. Sino po sa inyo ang hindi pa nakasubok sa BeFreeze Cooling Gel? Kailangan mo talaga itong subukan dahil napakaganda at napaka-unique ng formulation na ito. In fact, marami na tayong repeat orders, repeat users at marami na ang nag-hoard ng BeFreeze. Napakabango din ito. Pagbukas mo pa lang ng parcel mo, maaamoy mo na talaga ito. And if gusto mong matulog ng mahimbing sa gabi, i-apply mo lang ang BeFreeze Cooling Gel sa iyong leeg, sa iyong upper back at sa iyong lower back. You will feel refreshed po and relaxed the following day. Wala po itong side effects dahil gawa po ito sa natural imported ingredient na Arnica montana extract. If hindi mo pa ito na-check, I will put it in the link below para ma-check mo. At careful din dahil may kumakalat na fake BeFreeze. Ang original at legit na BeFreeze, pwede mo lang mabibili sa ating official store dahil ako po talaga ang nag-formulate nito. Ang consistency din nito, pwede mong i-spread para makatipid ka nito. Isang box is only priced at 389 pesos and usually magagamit mo na ito sa loob ng isang buwan. Ang original na BeFreeze po ay nakalagay sa isang box. Tapos, ang fake naman, wala itong box. Tapos, white ang content ng kaniyang gel. This one po is blue-green with lactose beads po to help you feel relaxed. Check mo ang BeFreeze, check mo ang reviews. Nakatulong ito sa iba at pwede ding makatulong ito sa iyo. God bless you po.